May isang baryo na laging may masaganang ani pagkatapos ng kalamidad. Pero pagkatapos ng bawat anihan, may isang taong namamatay. Narinig ni Ginko ang usap-usapan tungkol sa lugar na ito, kaya nagpunta siya upang alamin ang misteryo. Nakilala niya si Sunny, isang batang may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ayon kay Sunny, pagkatapos ng masaganang ani, may isang taong matutubuan ng isang espesyal na ngipin, ang auspicious tooth. At kapag ito ay nalaglag sa pagtatapos ng taglagas, mamamatay ang taong iyon. Ang head priest ng nayon lang ang nakakakita ng nalalaglag na ngipin. At dahil si Sunny ay may kaparehong kakayahan, siya ang itinuturing na susunod na pari. Nakipagkita si Ginko sa head priest at binanggit ang Narazo Seed, isang misteryosong binhi na nagdudulot ng masaganang ani, ngunit may kapalit na buhay. Itinanggi ng head priest na mayroon nito sa kanilang baryo. Pero napansin ni Ginko, alam ng pari kung ano ito. Kinumpirma ng pari na isang mushishi noon ang nagtanim ng Narazo Seed sa isang light vein, isang daluyan ng enerhiya na nagpapalakas sa lupa, pero may kapalit. Plano niyang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa Narazo Seed upang mapilitang lumikas ang mga taga-nayon, kahit pa hindi na sila bumalik. Ngunit sinundan siya ng pari, ayaw niyang mawala ang kanilang lupain. Sa hindi inaasahan pangyayari, nawalan ng malay ang pari. Ipinagtapat ni Sunny na matagal nang hindi maganda ang pakiramdam ng pari at umiinom siya ng gamot. Hindi ito ordinaryong gamot, kundi lason. Ang pari mismo ang nagpapahina sa kanyang katawan, upang siya ang piliin ng Narazo Seed bilang susunod na alay. Ginamit niyo ito dati ngunit hindi niya alam na may sakit ang kanyang asawa. Siya ay tinubuan ng ngipin at namatay. Dumating ang anihan, at tulad ng inaasahan, ang pari ang nagkaroon ng ngipin. Sa pagtatapos ng taglagas, nalaglag ang ngipin at namatay ang pari. Pinulot ito ni Ginko at iniutos kay Sunny na huwag itong ipagsabi kanino man. Bago mamatay ang pari, nagkaroon sila ng lihim na pag-uusap ni Ginko. Iisiniwalat ni Ginko na may paraan upang maibalik siya sa buhay, pero may kapalit. Kung lulunukin niya ang binhi, mabubuhay siyang muli, ngunit habang buhay niyang dadalhin ang light vein. Hindi na siya tatanda, hindi na siya mamamatay. Kinabukasan, matapos niyang mabawian ng buhay, nagising siyang muli. Lumipas ang mga taon, at nabuo ang isang alamat, may isang lalaking hindi tumatanda, isang taong naglalakbay sa iba't ibang nayon. Paminsan-minsan, bumabalik siya upang magdala ng bagong kaalaman sa pagsasaka, upang lalo pang pagyamanin ang lupang kanyang iniwan.